So, ang gagawin natin ngayon is tuturo ko yung basic kung paano siya lilinisin. Actually, parehas lang naman ibang baril eh. Ang difference lang kung paano mo kinakalas to. Diba? Pero anyway, para rin may guide yung iba, no? Gawin natin. Basic lang ito ha. Basic lang to. Alright? So, nakita natin. Clear to ha. Oh. Okay. So, ngayon, hindi ako mag-shortcut sa pagbukas sa pag-disassemble nito para makita rin ng iba. Tatanong paano kalasin. So, stock to ha. Pinalitan ko lang dito grip so far, tapos nilagyan ko ng anong tawag dito, magazine guide, no? Alright, so sige, kalasin natin ha. Ito, ingatan nyo, tumatalsik minsan to. Alright, yung plug na to, tumatalsik to. Okay. Pag nagkakalas kayo, hindi kayo sanay, ililinya nyo yung una nyong tinanggal. Okay, pipila nyo yan kasi yung una nyo tinanggal, yun yung huli nyo ibabalik. Yung huling-huli nyo tinanggal, yun yung una nyo ibabalik. Okay, so first out, last in. Okay, sige, tuloy natin ang pagkalas ha. So ganun din, no? Typical na 1911. Pagkatapos nung tanggalin mo yung plug, okay, so nakaganyan siya. Tapos pag hinila mo yan, kakalas na dapat yung buong slide assembly. Okay, set aside muna natin yan. Alright, sige, kalasin natin to. Tapos tanggalin natin yung bushing, tanggalin natin yung barrel. Okay, so yan yung itsura nya. Puta, hindi pala kita, di ba? Ayan, huwag natin yung mesa. Okay, sorry guys. Okay, so anong gagawin natin? So, una yun, dito muna tayo pumunta kasi madali ito eh. So, itong part na to, nangingitim yan. So, anong gagawin nyo? Ang ginagawa ko dyan actually, kuha ko ng mga patches, no? Pinupunasan ko initially. Kasi may mga, karamihan ng dumi dyan, madadali lang matanggal, no? Okay? Pwede nyo gawin to simula o sa huli. Pero ako lang nakasanayan ko simula. Pero binabalikan ko rin sa huli. Mamaya papakita ko bakit. Okay. So, anong una kong ginagawa talaga? Nakafocus ako lagi sa barrel. Alright? Pero bago ko simulan yan, tinitignan ko muna yung barrel. Kung gaano kadumi. Alright? Kita nyo ba? Hindi. Sorry. Yan. Kita nyo yung barrel? Kita ba? Yun, no? Kita. Yun, no? Yan. Kita nyo. Alright. Kita nyo yung barrel, di ba? Medyo malinis to eh. Kasi bago ko, after ko i-testing nun, nilaban eh, no? Hindi, nilinis ko siya. Although hindi malinis na malinis, kaya pakita ko na sa inyo, lilinisin ko yung barrel. So, pag nasilip nyo na, ordinary yung dumi lang, wala namang fouling. Okay? Normally yan, ginagamitan ko ng diesel. So, kung wala akong diesel, tapos kukuha ako ng anong tawag dito, yung brush niya na brush. To. Yung ganito, no? Tapos binabrush ko lang, pinapadaanan ko. Okay? So, pinapadaanan ko, no? Wala na. Ito. Alright? So, normally, pinapadaanan ko lang siya. So, gaganunin ko lang yan. Diba? Bakit parang late na ito? Ay, pang 40 pala to. Oops. Kamali tayo. Diba? Right. Ito. Palitan natin ng mas malaking brush. Pang 40 pala yun, kaya ang luwang. Okay? So, yan, no? Papadaanan kong ganyan. Okay? So, normally, ilang beses lang. Tapos, sisilipin ko uli. Kasi pag sinisilip nyo, makikita nyo kung may fouling na. Yan, makita nyo kung may fouling. Pagka mga simpleng dumi, mawawala na yun agad. You're good to go. Take note, diesel ginagamit ko. May iba gas, pero ako diesel kasi may konting oil na yan. Alright. Sorry, lumilingon-lingon ako dun sa aking computer. May hinihintay akong result. Okay, so halimbawa naman, nakita nyo, madumi talaga, tapos may fouling. Gamit kayo ng
yung bore cleaner o yung bore solvent. Tinakpan ko yung brand, di ba? Pero kung gusto niyo mag-sponsor sa mga video ko, pwede rin naman kung kayo yung dealer na ito or yung yung manufacturer ng mga solvent cleaner. Alright, so ang gagawin ko, kuha ko ng plastic brush. Okay, lub natin ng konti doon. Gawin ko na actual, may nakita akong dumi. Okay, tapos padadaanan ko yung barrel. Okay, pwede nyo rin gawin ito kung wala kayong bore cleaner, diesel, kaya lang mas malaki yung effort. Alright, pag basang-basa na yung loob niya, tsaka ako ngayon siya padadaanan nitong brush. Okay, so take note, ito yung personal na ginagawa ko, ha. Okay, so napalambot ng solvent yung yung nagpa-foul sa loob, tatanggalin niya yung mga ibang residue. Okay, tapos itong lip siguraduhin niyo malinis. So ginaganyan yan. Tapos yung brush nyo, di ba, may natira. Sabi ko kanina, minsan hinuhuli ko tong frame. Tsaka binabalikan ko. Kasi yung natira dyan, sayang eh. Pinupunas ko yan dyan. Para kung may mga natirang dumi dyan, di ba, magamit ko yung natira dito sa brush na, na solvent. Ayan. Tapos dito, dumudumi din yan, di ba? Yan. At saka yung dito sa breach space. Okay. Tapos yung dito, yung parang kanal. Tapos dito. Nilalagyan ko rin yan. Sayang eh. Nandyan na rin lang, di ba? Oh, makatipid na. Alright, so saado na natin to. Okay, so balik tayo ngayon dito. So ano mangyayari after nyan? Gamit ka ngayon ng mga patch, o kaya kung wala kang patch, tissue. Okay, so pagka na-brush mo ng maigi, gamit ka ng tissue, pahiran mo yan. Okay, tapos padaanan mo siya ng, kaya ako normally may isa pa akong ganito eh. Tinutulak kong ganon. Okay? So makita nyo, kakapit lahat ng mga dumi. Okay? So padaanan nyo siya ng padaanan hanggang maging clear. Okay? Alright. Ganyan, ito kumakapit sa kanya yung dumi. No? So yung mura lang, di ba? Tissue lang. Kung wala kayong patch. Okay? So, ako parang mas gusto ko yung tissue kasi feeling ko talaga nasisip-sip niya yung yung lahat no nandoon na mga na solvent, no. Alright? Tsaka yung mga dumi. Yan. Ano, pang ilan na yung pangatlo, meron pa rin, di ba? Isa pa. Daanan natin. Okay? So, yan. So, silipin nyo uli. Diba? Silipin nyo uli kung malinis na. Okay? Alright. So, sa case na to, may nakita pa ako. Isa pa. I-ano pa natin, no? Tasin ko pa maigi. Alright. Binrush ko pa uli. Yun, wala na. Okay. Tanggalan uli natin ng nung natitira-tirang solvent. Okay. Ayan, dumay mayo. Kita nyo. Isa pa uli. Take 2. Take 3. Take 4. Kita na natin ito. Dumi na. Alright. Okay. So pag malinis na siya, hindi normal, no? Natambakan nyo ng oil yung loob ng barrel nyo. Mapupunan nyo pag ginawa nyo yun, unang putok nyo pa lang sa mga reload, lintik, ang dumi ng loob ng barrel nyo. Okay? Kuha kayo ng clean patch. Alright. Tapos, basahin nyo ng konting oil. Konting-konti lang. Okay? Konti lang, ha? Padaanan nyo yung loob. Okay?
Oh, wala kayong patch, tissue ulit. Kaya lang kasi sayang yung oil nyo, i-absorb ng tissue. Diba? So, hindi pinaglalawa yan, pahid lang. Okay? Tapos kailangan walang excess oil sa barrel. So, talagang pinahira nyo lang. Para masigurado nyo walang excess oil, after nyo lagyan ng oil yung barrel, tissue ulit. Para lahat ng excess i-absorb niya. Kasi pag basang-basa ng oil yan, pag putok nyo, ang dumi niyan sa loob. Kasi masusunog yung oil. Alright? Set aside muna natin. Pero yan, kung madumi talaga ito, maraming ano yan, binabrush yan. Using old, kung may brush kayong ganito na attachment, o kaya ako ginagamit ko kadalasan yung old toothbrush or new toothbrush. Mura lang naman toothbrush eh. Kaysa doon sa bumili ka ng mga brush na pambaril talaga, no? O, kahit anong toothbrush. Linisin mo, tapos kung may patch ka or basahan ka, diba? Linisin nyo maigi, make sure, no? Tapos itong ano natin, no? Throat ng barrel, maayos dapat. Okay? Kasi ito, diba? Pinahira natin to kanina ng solvent din. Brushin nyo, make sure tanggal yung mga dumi sa railings. Okay? Tapos yun dito sa breech lock. Sa breech lock, ito yung mga yun naglalak, no? Ito, yung breech mo, yung breech face. Okay? Tapos yan, yung mga rails yun yan. Tapos yan, pahiran nyo rin ng tanggalan nyo ng dumi, no? Tapos, kasama rin yan sa pinapahira natin ng oil, pero hindi pinaglalawa, take note. Okay? Oh. Alright, pag nalinis mo na yung slide, okay, so pwede mo na ito ibalik ngayon. Balik mo lang siya. O, ito rin. Kung kailangan nyo ilubog, minsan dumudumi ng husto to, nilulubog ko sa diesel, tapos brush. Okay, under normal condition, dati ang ginagawa ko, pagkakalas na ganyan, babad muna yan sa diesel. Okay? Pagka maduming minsan walang oras talaga maglinis. Okay, tapos to, pagkalinis nyo, meron kayong konting oil, pupunasan nyo lang din para magkalangin siya. Take note, punas lang ha, hindi kailangan maglawa. Okay? So, pagka naka-assemble na siya, tututok mo na to. Kung mapupunan nyo unti-unti, binabalik ko na yung parts. Alright? Ito rin, nililinis to, minsan dumudumi to. Punas lang yan, tsaka brush lang. Toothbrush. So, alright? So, pag-assemble na yan, punta tayo dito. Pinunasan na natin to kanina, pero anong gagawin natin? Pahiran nyo uli, kasi di ba naglagay kayo dyan ng solvent, tapos kung may oil kayo, lagyan nyo konti pang oil. Saan na ba yan? Ito. Tapos pahira natin. Pahid lang ha, hindi naglalawa. Ayan, dumudumi lahat yan. Tapos yung railing na to, punasan nyo rin. Okay? Tanggalin nyo yung mga nakabara-bara, mga residue dyan, tsaka likabok. So, tapos punasan nyo, tapos pahiran nyo rin ng manipis na langis lang. Okay? Tapos minsan dumudumi yan hanggang dito, punasan nyo lang. Tapos na natin to. Alright. Ito na. Bago natin siya ibalik, lagyan nyo ng langis yung railings. So sa case na to, So sa case na to, okay, so ito yan, di ba? Lagyan na natin. Ito. Di ba? Dalawang patak lang, huwag naglalawa. Okay? Huwag naglalawa. Pag naglawa, yan kakapitan lalo ng dumi. And take note, ang nilalangisan lang, karaniwan, moving parts. Alright? So ito, minsan pinapatakan natin to ng lang, isang patak, yung sa hammer, isang patak para doon sa sear. Okay? So, babalik na natin. So, assuming kontento ka na sa linis, babalik na natin. Alright. Make sure naka-align yung mga butas sa loob. Okay? Ito yan, no? Yung butas, no? Pag naka-align na yung barrel link na, yung butas ng barrel link, makikita nyo yan, no? Pag sinilip nyo, i-align mo tong notch dito sa butas, sa pwesto nung slide lock. Alright? So, yung iba, gumagamit ng panundot pagka hindi naka-align,
Ayan, para lang masigurado naka-align. Okay? Isin natin. Oops. Siguraduhin natin naka-align. Kasi pag hindi naka-align yan, malfunction yung baril natin. Okay, medyo ano pa to masikip yung fitting niya, kaya mahirap mag-align. So ngayon naka-align na yung butas. Kaya natin tong barrel. Ay, yung barrel. Yung ano, no? Yung slide lock, no? Pasok na siya dun sa barrel link. Tututok na natin siya dito. So pagka ganyan, ang ginagawa ko is sumabit yung ating recoil spring. Kaya lang lumalaban. Lumalaban yung ating recoil spring. Ayusin muna natin yun. Okay, so balik natin yung notch. Alright. Tapos tutok natin ito doon. So, kung mapupunan nyo, yung plunger niya nandoon nakalawit. Karaniwan niya masikip. Pag pinilit nyo yung ganyan, magagasgas yung frame nyo. So, kaya dahan-dahanin nyo lang na itulak. Okay, itulak nyo yung plunger na ganyan. Pag ganon, papasok. Para hindi na siya humarang. Para smooth. Yan. Alright. Minsan, kailangan lang lagyan ng puwersa. Pagka hindi nakaano yung align. Yun, no. Alright. So, walang gasgas yung frame. Tapos to, take note, tumatalsik yung plug nito. Kaya dahan-dahan, ha. Yeah. Pag to tumalsik, sira yung telepono ko. Kaya tapat natin sa palayo. Okay. Alright. So, yan. Nakabalik na siya. So, kasan nyo, para yung langis dun sa railing kumalat. Tapos take note, ito rin may contact, diba, sa ibabaw. Lalagyan nyo rin langis yan. Isang patak lang, pwede na. Alright. Tapos to, naglalagay din ako dito. Of course, kailangan may langis to. Lalo na yung mga well-fitted na 1911, very tight yan, yung barrel bushing, no? So, lalagay tayo dyan. Mga 2 patak dyan. So, in short, lahat ng moving parts, lalagyan nyo. Yan, mas malambot na siya, di ba? Alright? So, pagkatapos nyo maglinis, ako, pagka yung finish na ito, gaya nito, blued, nilalagyan ko yung body niya ng oil. Okay? Pinapahiran ko ng oil yan, di ba? Para mas yung resistance niya sa kalawang mas mataas. Tapos, pinapahiran ko ng basahan or tissue para manipis na coating lang ng langis. Okay? So, ayan. So, malinis na yung ating 1911. So, ganyan lang yung basic cleaning. Sa susunod, papakita ko naman, kakalisin natin ang buong buo. Okay? Tapos, lilinisin natin up to the smallest part. So, said skis or said skies, pare, I hope nakatulong sa ito. Let me know if you have other questions. Tsaka pag may request ka pang video, huwag ka mahiya, magsabi ka lang, no? Basta may oras naman ako, gawin natin yung video. Lalo na ngayon, gun ban. Hindi makapunta sa range. So, mga ganitong video, kaya naman natin gawin. Alright? Salamat sa iyo, pare Koy. And keep on watching, enjoy lang, chill lang. Hanggang sa susunod na video. Bye.